Piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Bagong taon, bagong mainam na mga bagay ang parating sa atin. Welcome po natin ng 2025. Ilang tulog na lang po yan. Parang hindi natin masabi yan na mabuting bagay ang darating sa atin. Sa totoo lang po, maganda po ang plano ng Diyos para sa isang taong nagtitiwala sa Kanya. Magtitiwala sa Kanya ng lubos, no? Yan po ay magbibigay sa atin ng kalakasan at makikita natin ang magagandang plano ng Diyos para sa atin. Maligayang bagong taon po sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Mabuhay po ang araw-araw na pagpapala. Salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa buong taon na nakalipas ang 2024. Sana po ay may naitulong kami sa inyo sa pag-encourage sa inyo po, sa bawat isa sa inyo na magtiwala sa Diyos. Yan po yung hangarin namin na makapagdala kami ng mga devotional na lalong lalakas ang tiwala natin sa Lord. Tunay nga, the best is yet to come. Ito ang panahon na iiwan na natin ang nakaraang taon at tumingin tayo sa hinaharap natin next year, 2025. Mag-move on na tayo. Move forward na tayo. Sa panunood ninyo ng araw-araw na pagpapala, ay ma-encourage kayong mag-move on. Okay? Si Lord po ay, hindi siya natitinag kung ano man yung mga kinalalagyan natin or kinakasangkutan natin. But we have, in our hearts to say, Lord, I want to move on. Nais ko nang umabante sa buhay. Isipin natin ang bukas at ang mga araw na susunod. Mga araw-araw na pagpapala. Ang ating kinabukasan ay regalo ng Diyos sa atin. Tama po ba? At nais niyang maging maayos po ito. Hindi natin alam kung anong bukas, pero ang Lord surprise niya sa atin. Nais niyang mapaayos ang ating kinabukasan. Kung ang feeling ninyo ay parang na-stuck ka na or kailangan po makawala na tayo dyan. Parang andun ka na, nag-frozen ka na doon. No? Hindi ka na makawala sa tindi ng buhay mo, yung pait ng buhay. Kailangan po makawala na tayo dyan. Kung na-discourage ka last year, i-deal mo rin po yan. No? Naisip mong mapala ang kaliwanagan ng Diyos. May liwanag siyang daladala. Taon-taon ay may bago tayong simulain. May mga pangako ang Diyos na puno ng pamumunga. So kung ano man ang nangyari sa atin nung nakaraang taon, ay paghahanda lang yung mga bagay na yan sa 2025. Wala pong masasayang dyan. May matututunan tayo sa lahat na nangyari noong 2024. Ito po'y hinahanda tayo para sa pagharap natin ng 2025. Amen. Amen po ba? Ang lahat na nag-agree magsabi ng amen. Ang ibig sabihin, marami tayong natutunan noong 2024 at ito'y maa-apply natin, di ba, sa 2025. Panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos. Huwag mong pabayaan ang anxiety, depression, takot, apathy, o walang pagpapahalaga. Alam niyo yung apathetic na mga tao, walang pakialam, wala akong pagpapahalaga sa iyo. Ganun po sila. Ayaw po nating ganun, no? Minsan po, ito po yung nagpumipigil sa pag-unlad natin. Pag-unlad mo. Okay, may ibibless ka na ni Lord, apathetic ka. Wala kang pakialam, di ba? So, itong bagong taon, push forward tayo. Magpalakas tayo ng ating focus sa faith natin o pananampalataya. Mag-focus tayo sa sigla ng Panginoon. Magkaroon tayo ng sigla sa Panginoon. Hindi na tayo parang parating lamya-lamya, parating napapagsabi mo, morning pa lang, the joy of the Lord is my strength. Ang kalakasan, ang kagalakan ng Panginoon ay aking kalakasan.
The joy of the Lord is my strength. Gawin po natin yung araw-araw na nilalagay natin sa ating mga buhay. Ang mga sumusunod na araw mo ay umaapaw sa pananampalataya. Thank you, Lord. Amen. Oo nga't may mga problema tayong haharapin. Hindi ko sinasabing wala. Pero tutulungan tayo ng Diyos. So huwag kayong matakot o magalit sa bukas. Di ba? Wala na akong pag-asa. Hindi po. Tayo po ay magtiwala sa Panginoon, magdeklara tayo ng mga pangako niya. At least may alam kayong pangako ng Diyos. Kasi pag siya po'y nangangako, hindi siya tatalikod sa pangako niya. Ako po ay lumawak na sa edad, ibig sabihin tumanda na, at natutunan ko sa kahit anong panahon, ang Diyos ay naroroon. Okay? May magandang at maliwanag na araw ang nasa tabi-tabi lang natin. Minsan din natin napapansin ang presence ng Panginoon. Ano yung mga ginagawa niya sa kapaligiran natin? Kasi masyado tayong nakafocus sa problema. This time, kahit may problema, mag-focus ka sa Panginoon. Kaya mo yan. At sinasabi rin po yan ng Biblia. Tignan po natin ang sabi niya. Sabi niya sa Mateo chapter 6, 33 to 34. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya wag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. May mga alalahanin, pero sa puso natin, sa isip natin, inuuna natin ng Diyos, Lord, may pangako ka sa akin. Lord, ako po'y mananalangin. Lord, gagawin ko to. Diba? May mabubuting bagay ka pang gagawin, diba? Kahit nandyan yung mga problema, makikita mo, unti-unti nang malalagas yung mga problema mo at darating ang presensya ng Panginoon sa buhay mo. Kasabay ng bukas natin, ang biyaya ng Diyos o grace of God. Sa bawat tomorrow, may grace ng Panginoon. Huwag niyo pong kalimutan yan. Lalo na tong 2025, na number 5 speaks of grace. Kaya sa lahat po ng mangyayari sa buhay natin, may kaakibat na grace ng Panginoon. Kung nagkamali tayo, lumapit agad tayo sa Lord, magrepent tayo, mingi tayo ng tawad. At alam niyo, aayusin niya yung mga sitwasyon natin sa buhay. Naghihintay ang Panginoon sa pagpayag natin na magamit niya tayo sa kanyang kaharian. Mag-share tayo ng kabutihan ng Diyos sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan, kapitbahay, mga kaklase, okay, mga acquaintance. May bahaba pa tayong buhay at ito ay nagsisimula ngayon sa kanyang pagpapala. So araw-araw po, meron tayong pagpapala. Tanggapin niyo yan, araw-araw na pagpapala sa buong 2025. Father, in Jesus' name, sinasubmit namin sa iyo ang nakarang taon sa aming buhay. Ang maraming problema na humadlang sa aming progreso. Subalit narito kami, Panginoon, sa harapan mo at humihingi ng jump start sa iyong makina. Tulungan niyo po kami na makausod, paharap, mag-push forward with fresh energy. So sa panalangin namin sa araw na ito ay patuloy niyo po namang paliwanagin ang aming mga daan dito sa lupa. Ibabalik mo ang aming panaginip at kami po ay matututong maghintay sa iyo. Salamat sa pagsama, Lord, sa inyo dito sa aming journey sa lupa. Matuto akong mag-surrender ng lahat sa iyo at lahat ng mga kabigatan ko, Panginoon. Salamat po, Lord, sa araw-araw mong pagpapala. Hanggang sa susunod nating pagkikita online, ito po ang inyong lingkod, Bishop Vicky Sebastian, ang bubabati sa inyo ng Happy New Year! God bless you and bye-bye!